Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Let's go to the very, very pressing information that we have right now. Dahil itong si Saldico, naglabas na siya ng video, confession video. At sinabi niya sa akin, what the president wants, he gets. Kumbaga, ang utos ng hari, hindi pwedeng mabali. And it really makes me feel, no, it really makes us feel na parang may light at the end of the tunnel. Nag-resume yung Senate Blue Ribbon Committee ngayon. Si Senator Amy, meron siyang statement that Orly Gotesa already flipped. Nag-flip na raw si Orly Gotesa. And from different sources, kinonfirm rin to sa amin na gano'n na nga daw ang mangyayari. So I was really very, parang it's excruciating to see na yung mga tarantado at yung mga ganid is getting what they want. And ayun na nga, pagdating dito sa Senate Blue Ribbon Committee na nagpo-proceed siya, bumalik na si Ping Lacson, sobrang nakakasuka, nakakadiri. They also have their hench guy in ICI sa pagkatao ng chairperson, si Azurin ng ICI, and of course yung kanilang mini pincher dog na si Magalong, na putang ina mo. Wala kang dangal, Magalong, akyo ka, at lahat ng sumusuporta sa'yo dyan sa kagaguhan mo. I just can't understand why you allow yourself, why you allow yourself to be used for political persecution. I just can't understand that. Ngayon, naggawa siya ng video si Saldico, at ang sinasabi ni Saldico ay, basically yun yung trust nung pinag-utusan lang siya, lahat ng ginagawa niya, inutos yun. Galing yun sa presidente at ang mga utos sa kanya ay binababa mula sa kinu-course through the DBM Secretary Amina Pangandaman. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Amina, na lagi ko itong pinopoint out even before, that I am actually quite perplexed na bakit hindi na may main event ang pangalan mo. Ikaw ang nagre-release ng budget. The mere fact that the unprogrammed funds, there are so many questionable flood control projects na galing sa unprogrammed appropriation na nirelease mong putang ina ka, Amina Pangandaman. And I don't understand kung bakit hindi nagfo-float yung pangalan mo dito sa lahat ng kababuyan na nangyayari. Sinong inuuna ninyo? Davao City. Inuuna nyo mga kontraktor sa Davao City. Slightest na issue dun sa mga projects sa Davao City, ginagawa ninyo ng mga napakalalaking issue as if it has something to do with how fucked our country is. Pagkatapos yung mga basurang flood control project sa Ilocos Norte, you're not doing anything. Magalong asang ka na, putang ina mo. Diba? Yung gumuho na part na flood control project, napakaliit nun. It's just a matter of repair. If it is needed to be repaired, then you ask the contractor to repair it. Mga animal kayo, mga putang ina ninyo. Pagkatapos ang gigipitin nyo yung mga contractor sa Davao and you're going to try to pin it to Pulong Duterte, to the Dutertes because of that. Pagkatapos yung mga kaputahan na flood control project ninyo dyan sa Ilocos Norte, wale? Pagkatapos ikaw, Magalong, nagkakandautal ka sa pag-e-explain, putang ina mo. Diba? Canlaon City, we were there. November 4 pa yung flash flood hanggang ngayon. Wala pa ring clearing operation na nangyayari doon. It must have flood control project and I think it has sa flood control project. Hanggang ngayon, putang ina, yung mga taong tumatawid doon, buwis buhay sila. Tingnan nyo yung video, doon sa video ni Alvin and Tourism at saka ni Paulo. Tingnan nyo yung mga videos doon, yung mga tao tumatawid. Tatawid ka lang ng kalsada, putang ina, buwis buhay ka na. Tapos uunahin ninyo, flood control sa Davao City. Saldico had spoken today and he has more. Sinasabi ni Saldico na meron pa siyang mga ilalabas, meron siyang proof na pinublish today. And sa totoo lang, no, sabi nga ni Ate MJ, alam mo, today is the best day to go out. Today is the best day to go out. At sa totoo lang, nakakaiyak talaga kasi akala mo yung parang wala nang katapusan tong kapatahan dito sa bansa na to eh. And I'm so happy that Saldico, finally, he looks like he's very stressed. He looks like he's very, kinakain na siya ng konsensya niya. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget.
Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Yung anak ni Saldico who called out his father. I do not know kung ano talaga intention nito ni Saldico, kung nakokonsensya ba ito or whatever, kung ano ba to, ba't siya nagsasalita ngayon, is looking for a bigger he's looking for a bigger fish to fry to save his ass. But I think yung ginawa ng anak ni Saldico na kinall out niya yung tatay niya, pinapauwi niya yung tatay niya, at itinawag niya yung tatay niya na dapat magsalita siya and things like that. It played a part sa pagsasalita ni Saldico. So, I would like to say na yung anak ni Saldico speaking, because that's the right thing to do. Sa explanation ng anak ni Saldico, yung fashion designer na anak ni Saldico, no? And I think kinain yung puso ni Saldico kahit papano dun sa statement na yun ni ano. Of course, we cannot really say for sure kung ano ba talaga nasa puso nito ni Saldico. But if you are going to talk and you are going to pin all the problem, kasi alam namin si Bongbong Marcos to, 'di ba? Alam namin, but you know, of course we need someone to pin him down, evidence, we need proof, because right now we can only pin it to Bongbong Marcos because of omission. He didn't do anything, but Saldico is now speaking that there is a positive act coming from the president, instruction na binababa sa kanya na ganito ang gusto kong mangyari. Alam na namin to ever since. But the statement of Saldico is something that will prove undoubtedly. Sila ni Martin, actually that's another story, no? Nung pinapakinggan ko yung statement ni Saldico, parang hinahanap ko si Martin and it's not very clear. 'Di ba? Of course, Martin is not free here. 'Di ba? Hindi libre si dito, si Martin dito. Lahat. And this is the job of all the Duterte supporters and the like-minded people. Let us not do the 1986. We know better now. We shall not move on from this without them paying for the price. Ikulong ang dapat na ikulong. Sobrang dami ng Pilipino namamatay dahil sa mga katarantaduhan nitong mga to. And we should not make the same mistake na ginawa ng mga Dilawan at ng mga loyalista noong 1986. 16, 17, 18, all of us should go out and put justice sa lahat ng Pilipinong namatay dahil sa korupsyon. You owe this to everyone. Tangina, at tagal na nating hinayaan to. Mahiya naman kayo. Lumabas na tayong lahat. 16, 17, 18 until we really hold all of these assholes accountable. Sobrang nakakapanginig ng laman sa totoo lang. If you're not going to do this, lahat tayo may dugo yung kamay natin doon sa mga batang namatay sa baha. Walang kalaban-laban, and if you're not going to do anything, kasalanan nyo din kung bakit may baby na inaanod ng baha. So please, go out. Kung may sasakyan kayo, call anyone who can join the carpool. Isama nyo na yan. Magbayanihan tayo, magkita-kita tayo, magdala kayo ng ekstrang pagkain, ekstrang damit, ekstrang pampunas ng pawis ninyo or whatsoever, tubig. It's really about fucking time. Sobrang saya ko today. Sabi ko nga, hindi ko alam kung ano yung intention dito ni Saldico, no? Of course, I think his conscience is eating him. Gusto niyang i-save yung sarili niya, which is natural for someone like that to think. Siguro na konsensya siya dahil itinatakwil siya ng anak niya. But whatever that is, kung bibigyan mo kami ng dagdag na bala para i-hold accountable si Bongbong Marcos, let's do it, Saldi. Galit pa rin kami sa'yo, but if you're going to help us na maipin down itong putang inang administrasyon na to, let's do it. Let's do it. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan,
Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President. Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction na ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandoon din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa unprogram funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogram funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo, ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman.